Tunay pong pagsamba ay sumasamba po tayo sa Espiritu katotohanan, na katulad ng ginagawa po natin tuwing Sunday Fellowship. Umaawit po tayo ng papuri, hindi para kay pastor, hindi para sa mga worshiper, kundi umaawit po tayo para sa Diyos na hindi natin nakikita. Umaawit tayo, pumapalakpak tayo, sumasayaw tayo, nag-hallelujah tayo, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos na pinupurit, sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Ano yung tunay na pagsamba? Pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi sa unang John, chapter 5, verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi naman mabigat. Totoo po yun. Hindi naman po mabigat ang utos po ng ating Panginoon eh. Ano po yung utos ng ating Panginoon? Sampahin siya sa Espiritu katotohanan, mahalin mo siya ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa, at buong lakas. Yun po yung utos niya. Mabigat po ba yun? Hindi po ba kayang gawin po yun ng tao? Hindi po ba kayang sundin yung utos na mahalin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili? Napakadali lamang po. Sundin ang utos ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Kristo. Ano po yung dapat gawin para masunod yung mga utos? Kailangan po, meron po tayong totally na pag-surrender ng buhay sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin masusunod ang utos po ng Diyos kung wala po tayong surrender na buhay sa ating Panginoong Diyos. Ano ang dapat gawin upang tayo po'y sumamba sa ating Panginoong Diyos? Pag-aalay ng sarili. Yun nga po sa Roma chapter 12 verse 1, kaya mga kapatid, ipinapanmanhig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ihandog ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na ang inyong katanggap-tanggap na pagsamba. Yun yung ibig sabihin po ni Apostol Pablo naman sa taga-Roma, na ipinamamahid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ihandog ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na ang inyong katanggap-tanggap na pagsamba. Kaya dapat lagi po tayong magpupuri at sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya nga, ano po yung mga paraan ng pagsamba? Number 1, pagdarasal. Sabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang putol. Yan. Yan po yung paraan ng pagsamba sa Diyos. Kung kayo po ay laging nanalangin, una sa lahat, sa bawat paggising nyo sa umaga. At bago kayo matulog sa gabi. Yan po yung mga paraan ng pagsamba rin po pala sa Diyos. Yung pagdarasal. Kaya wag niyong kalilimutan na mag-pray. Manalangin sa Diyos. Lalo na kung meron kayong mga kapighatian o kalungkutan o kabigatan o problema sa buhay. Yan, katulad ng mga testimony kanina. Dahil sa inyong mga panalangin, yung nga, may timetable ang Lord na ibigay, yung prayer, yung sagot sa prayer niyo. At yun nga, dahil naroon na yung time, sinagot ng Lord yung prayer niyo. Kaya yung sinasabi, huwag mainit, maghintay, dahil may timetable. Ano yung timetable? May oras ang pagbibigay ng Diyos. May oras ang kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin. Hindi naman porket na nanalangin ka, hindi na po sinagot ng Lord. No. Nag-aantay lamang po siya ng timetable o kung susunod yung taong nananalangin sa kanya. Yung po yun. Kaya yung kaparaanan po ng pagsamba, pagdarasal, number 2, pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at pakikinabangan
sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid, sa pagsasanay, sa katuwiran. Yan, yung salita raw po ng Diyos, yung kasulatan raw po, ay tunay nga na kinasiya ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid, sa pagsasanay, sa katuwiran. Ano yung ibig sabihin po nun? Dahil po sa salita po ng Diyos, nalaman po natin na bawal sumamba sa imahe at sa rebulto. At dahil yung nga po yung inutos ng Diyos na huwag sasamba sa imahe o sa rebulto, kailangan huwag gawin ng tao kung tunay siyang nakakakilala sa Diyos. Kung tunay niyang mahal ang Diyos, hindi po dapat siya magkakaroon ng ibang Diyos. Dapat ang sasambahin ng Diyos, yung nasa langit. Doon sa langit na ang Diyos na lumikha at may gawa nito. Yun ang tunay na pagsamba at paraan ng pagsamba. And number 3, pagpupuri at pasasalamat. Sabi sa Hebreo 13:15, kaya nga sa pamamagitan niya ay pagandaan nating lagi ang Diyos ng isang haing pagpupuri sa makatuwid baga ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ayan, dapat hindi po tayo sasamba sa mga imahe o bibigkas o mananalangin sa mga anito o sa mga rebulto o sa mga imahe. Dapat ang bibig lamang po natin ay mayroon po yung pagpupuri at pagpapasalamat sa tunay na Diyos na buhay. Lagi po natin iingatan yung ating mga labi, yung ating mga bibig sa pagbigkas, sa pagsasalita. Dapat turuan po natin yung ating dila, yung ating labi na walang ibang pupurihin po ito, kundi ang ating Panginoong Diyos. Walang ibang aawitan ito, kundi ang ating Panginoong Diyos. Turuan po natin, disiplinahin po natin yung ating bibig, yung ating dila, yung ating labi, na walang ibang pupurihin ito, kundi yung ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ito po yung idinidiin po ngayon ng Panginoong Diyos sa atin, na tayo pong lahat ay wala pong ibang sasambahin at paglilingkod. Kaya nga, marami pong pagtatalo noon pa. Lalo na po dito sa Exodus 20 verse 3 and 5. Yun yung sinasabi na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Napakalinaw eh. Di ba po ba? Sabi ko napakalinaw. Na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ibig sabihin wala kang iidoluhin dito. Ni tao man, ni bagay man, o ano man. Sabi niya, ni nasa lupa o nasa langit o nasa tubig man. Ano pong pagkakaintindi po rito? Na kailangan po wala kang ibang pupurihin, paglilingkuran, luluhuran, aalayan ng handog, kundi yung Panginoong Diyos na hindi mo nakikita. Dahil nga siya po ay Espiritu. Kaya dinidiin po rito na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Kaya kung ikaw ay tao na talagang naniniwala sa Diyos, dapat hindi mo siya sasambahin sa pamamagitan ng imahe o ng rebulto. Dahil pag sinamba mo siya sa pamamagitan ng larawan o imahe o rebulto, hindi na yung totoong Diyos ang sinasamba mo, kundi ang sinasamba mo yung imahe, yung rebulto at yung larawan. At sinabi nga, ang Diyos nga po ay hindi nga po nakikita. Kaya hindi pwede siyang sambahin sa pamamagitan ng rebulto o imahe o larawan. Kaya lahat ng tao dapat sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan lamang. Yun po yung dapat na itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Generation to generation ang dapat gawin ng mga ama o ina. Dahil kung hindi tuturuan ng ama
at ng ina, ang kanilang anak na sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, maaari na singilin sa ikatatlo at ikahapat na saninlahi ang kasalanan ng ama o ng magulang. Kaya kung bakit marami ang mga curse na mga sakit generation to generation. Kaya bakit lahi-lahi ang mga sakit sa puso, sakit sa pag-iisip, sakit sa bato o iba pang mga sakit. Kasi nga, sinabi rito sa Exodus 20 verse 3 hanggang 5, na sisingilin ng Panginoong Diyos ang kasalanan ng magulang ng ama sa third and fourth generation. Kaya kung minsan merong mga abnormal o mga gifted child na mga anak sa generation to generation, dahil nga po sa kasalanan na ginawa ng ama, dahil siya nga po ay sumamba sa Diyos-Diyosan o doon sa imahe o sa rebulto. Kaya lahat ng sumamba sa imahe o sa rebulto ay may curse ng Diyos. Kaya kung bakit nagtatanong ang tao, bakit may lahi kaming sakit na ganito? Dahil nga doon sa ninuno mo na ginawa niya na pagsamba sa imahe at sa rebulto. Kaya binabanggit po ito ngayon at sinasabi ito ngayon para maliwanagan ang mga tao kung bakit may mga sakit at may mga karamdaman generation to generation. Dahil maliwanag na sinabi sa Exodus 23 verse 5 na sisingilin ng Panginoong Diyos ang kasalanan ng ama sa ika-tatlo at ika-apat na saninlahi. Kaya ang bawat kasalanan ng magulang ay merong pong pamana sa ika-tatlo at ika-apat na saninlahi. Yan po yung dahilan kung bakit nga po may mga hika, may iba't ibang mga sakit sa balat, may bulag, may bingi, at mayroong mga ibang kapansanan na mas grabe pa, mas malala pa, dahil na doon sa kasalanan ng ginawa ng kanilang mga ninuno. At siningil yun ng Panginoong Diyos sa third and fourth generation. Kaya kung ayaw na po natin na magkaroon ng curse ang ating mga apo sa apo sa apo, tayo mga magulang ngayon ay huwag nang sumamba sa imahe at sa mga rebulto. Ang sambahin po natin ay ang Diyos na hindi nakikita, dahil siya nga po ay Espiritu na sinasabi dito sa John 4:24 na walang ibang sasambahin ang tao kundi sasambahin ang Panginoong Diyos sa Espiritu. Maliwanag na po na kung bakit pinapaabot po ito ng Diyos, dahil ayaw niya ng apong meron pang magdusa to generation to generation. Tignan niyo, mapalad po ang generation sa mga susunod na generation kung ang lahat ng tao hindi na po sasamba sa rebulto at imahe. Mapuputol na po yung curse. Ano po yung curse? Yung nga po, yung sumpa ng Diyos sa tao. Isinumpa na nga po ng Diyos ang tao nung nagkasala ang tao sa Eden. Sa halaman na ng Eden. Sa buhay po ni Adan at ni Eva. At yun nga po, inulit ng Panginoong Diyos dito sa Exodus. Kung magkakaroon ka ng ibang Diyos, kung sasamba ka sa larawan, kung sasamba ka sa rebulto, kung sasamba ka sa imahe, yung kasalanan mo ay sisingilin ko sa third at ika-apat na saninlahi mo. Kaya sino po yung nagdusa? Hindi naman po yung magulang eh. Ang nagdusa, yung third and fourth generation. Kaya maawa po tayo doon, wala po silang alam. Sabi ko, wala po silang alam doon sa kasalanan natin. Kaya yun po ba yung gusto mong ipamana doon sa third and fourth generation mo? Yung sakit at karamdaman, kahirapan. Kaya kung bakit merong lahi-lahi na sakit, hindi lamang po yun.
May mga lahi-lahi po na ibang mga bondage. Hanggang ngayon, dala-dala po ng generation to generation to generation. Bakit nga po? Dahil nga po yung kanilang ninuno, yung ama, ay nagkasala sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa imahe at sa ribulto. Amen. Yun po yung dahilan kung bakit meron ng kahirapan sa pamilya. Kahit nagsusumikap ng magtrabaho, si father, si mother, dalawa na nga yung nagkahanap buhay, hindi pa rin makaalis sa kahirapan dahil may curse nga doon sa ginawa ng kanilang mga magulang na hindi makalaya. Paano makakalaya? Listen, putulin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Putulin yung pag-aalay na sampagitan at pagtitirik ng kandila sa mga ribulto at sa mga imahe para hindi na ma-curse yung generation to generation na nalabas pa. At kung mahal mo ang iyong lahi, huwag ka nang sumamba sa ribulto at sa imahe. Dahil pag ginawa mo pa ito, yung sinamba mo na ribulto, hindi ka naman mabibigyan nun. Ng ano? Ng buhay. At hindi niya kayang alisin yung ibibigay ng Diyos na sumpa dun sa third and fourth generation. Dahil nga yung imahe at ribulto ay patay nga po. Walang buhay, walang hininga. May kamay nga po, hindi siya makadama. May paa nga po siya, hindi makalakad. May tenga nga po siya, hindi siya makarinig. At meron nga po siyang mata na hindi makakita. Meron siyang ilong, hindi makaamoy. At may bibig na hindi makapagsalita. Ipagpapalit mo ba yun sa tunay na Diyos na nakakapagsalita? Nakakapaghawak at nakagawa ng totoong miracle ng himala? Kaya huwag na po maging ignorant ang tao. Kailangan magbukas na po yung isip. Dahil yung kinagisnan po natin noon ay isang pong pandaraya sa atin. Isang pandaraya sa mga ninuno natin na gusto ngayon po ng Diyos na siya ang tunay na sambahin at purihin sa espiritu at katotohanan. Ayaw niya na nga pong merong pang magkasalang tao. Kung bakit pinaririnig ngayon ang turo at mensahe po ito. Kaya nga po, turuan natin ang ating mga anak na sumamba sa tunay na Diyos. Ayaw na po ng Diyos na meron pang maghirap generation to generation. Walang alam po yung third and fourth generation. Minana po nila yung kasalanan ng kanilang mga ninuno. Kaya kung mahal po natin, lumayo na po tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga ribulto. And meron nga po tanong, Pastor, bakit nagpagawa ang Panginoong Diyos ng kaban ng tipan at tansong ahas doon sa ilang? Dahil po yun sa katigasan ng mga ulo ng mga Israelita. Kahit yung mga Israelita ay nakita na nila yung Panginoong Diyos ay hindi rebulto, hindi santo. At kahit nakita na ng mga Israelita na nilabas sila sa Ehipto, at kahit nakita na nila yung dagat ay hinati ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng buhay ng lingkod niyang si Moses, at nagkaroon nga po ng pagpapakita ang Diyos ng haliging apoy at haliging ulap, hindi pa rin po naniwala ang mga Israelita sa tunay na Diyos. At yun nga po na nang tawagin ng Panginoong Diyos na si Moses at pumanik na nga po doon sa bundok ng Sinai, at 40 araw at 40 gabi po si Moses po doon, nainip yung mga Israelita. At sabi nga po ng mga Israelita kaya Aaron at si Diyos, ano bang ginagawa doon ni Moses? Ang tagal na, 40 araw, 40 gabi na eh. Hindi na namin siya nakita, baka namatay na si Moses doon. Kaya dahil sa ganong thinking at ganong paniniwala,
at pagsasalita ng mga Israelita, nagpasya ang mga Israelita na gumawa ng gintong guya. At yung gintong guya na yon, nung nagawa, pinagdiwang ng mga Israelita at sinabi ng mga taga-Israelita, ito yung guyang gintong ito na naglabas sa atin sa Ehipto. Tinan niyo yung kamangmangan ng mga Israelita. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Hinati yung dagat. Nagpakita ang Diyos ng aliging apoy. Nag-aliging ng ulap. Hindi lamang po yun. Nagpakita ang Panginoong Diyos doon sa Ehipto ng mga tanda at kababalagan at himala. Pero, nung nainip sila sa paghihintay kay Moses, nagdesisyon sila na gumawa ng guyang ginto. At yun raw ang naglabas sa kanila. At yun daw yung Diyos nila na nagligtas sila, na nagligtas sa kanila doon sa Ehipto. Yung nga po yun dito po sa sinasabi sa Exodus chapter 32 verse 1 hanggang 8. Yun po yung dahilan kung bakit sabi nga po ng Panginoong Diyos kay Moses, ayan, yung mga kalahin mo, iba ang sinamba, hindi ako. Kaya sinama niya iyon sa 10 utos ng Diyos na wala kang ibang sasambahin at paglilingkuran kundi ang Diyos lang. Huwag kang gagawa ng imahe ng depulto. Yun nga yung sinabi niya sa Exodus 20 verse 3 hanggang 5. Maliwanag kung bakit ayaw ng Diyos na magkaroon ng mga rebulto o imahe ang bawat tao. Dahil siya nga ay espiritu. Kaya bakit nagpagawa ang Diyos ng kaban ng tipan at rebultong ahas kay Moses? Ito na po siya, mas maganda po ito kasi may mga kababayan po tayong ito yung kanilang sinasalig sa kanilang yung turo at aral. Bakit nagpagawa si Moses ang Diyos ng kaban ng tipan kay Moses? At hindi lamang yun. Nagpagawa pa ng ahas na tanso ang Panginoong Diyos kay Moses nung nasa ilang. Ito po yung dahilan kung bakit nagpagawa po ang Panginoong Diyos ng kaban ng tipan at tansong ahas kay Moses sa ilang. Ito po siya. Number 1, yung kaban ng tipan, ito ay hindi isang Diyos-Diyosan o rebulto, kundi isang simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya niyo kung bakit nagpagawa ang Diyos ng kaban ng tipan kay Moses, ito ay hindi isang Diyos-Diyosan o rebulto, kundi isang simbolo ng presensya ng Diyos sa gitna ng Israel. Ang kaban ng tipan ay naglalaman ng mga bato ng tipan at ang mana at tungkod ni Aaron na nagdahon na nagpapakita ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Ito na kung bakit nagpagawa ng kaban ng tipan. Dahil nga nakita ng mga Israelita yung power, yung kapangyarihan ng Diyos. Nagpakita siya At hindi nakita ng mga Israelita yung anyo. Yung anyo, nakita nila nahati yung dagat. Pero hindi nila nakita yung anyo ng Diyos. At kung bakit nga nagpagawa ng kaban ng tipan ng Panginoong Diyos, dahil doon sa ginawa nga ng mga Israelita na gumawa ng gintong buya, para hindi na maulit muli yun, nagpagawa ang Diyos kay Moses ng kaban ng tipan. At yung kaban ng tipan po yun, lumuluhod lamang po ang mga Israelita roon pag bumababa po yung presensya ng Panginoong Diyos doon sa kaban ng tipan. Hello! Hindi habang panahon na lumuluhod ang mga Israelita doon, lumuluhod, sumasamba lamang po sila doon pag ang presensya po ng Panginoong Diyos ay bumababa doon sa kaban ng tipan. Kaya sinabi dito, ito ay hindi isang Diyos-Diyosan o rebulto, kundi isang simbolo ng presensya ng Diyos sa gitna ng mga Israelita. Maliwanag na po. Kaya meron sabi, bakit sinasamba? Lumuluhod yung mga Israelita sa kaban ng tipan. Dahil naroon yung presensya ng Diyos. Pero hindi nagpakita ng anyo ang Panginoong Diyos. Presensya niya pa rin. Espiritu pa rin. Hello!
Katulad ng ginagawa ng Diyos ngayon dito, tuwing tayo po ay tuwing naggagawain po rito. O di ba natatama po natin yung presensya niya? Minsan nanlalamig kayo, minsan hindi malaman yung pakiramdam, may init, may lamig. At minsan naluluha kayo na hindi nyo maintindihan. O minsan napupuspos kayo. Yun po yung presensya. Ganun po yung nangyari po sa mga Israelita. Kaya pag nadadama po ng mga Israelita po, sila po yung yumuyukod. Sumasamba sa Diyos. Dahil damang-dama po nila yung pagdalaw ng Diyos sa kanila. Naunawaan niyo na po. Yung simbolo po ng kapanantipan, ito po yung simbolo ng presensya ng Panginoong Diyos. Kung bakit nga nagpagawa ng kapanantipan dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Ay gusto ng Israelita to see is to believe. May katibayan. Kaya nagpagawa ang Panginoong Diyos ng kapanantipan. Para hindi na magkasala ang mga Israelita sa pagsamba sa ripulto at imahe. Ayaw niya na nga Kaya ngayon sinasabi niya na ayaw na rin ng Diyos. Ang generation na ito ay magkasala pa at sa Diyos at sumamba pa sa Diyos-Diyosan at sa mga ribulto at mga imahe. Kaya maliwanag na po. Kaya tandaan nyo, ang kapanantipan ay isa pong simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya ano naman yung simbolo ng ribulto ng ahas, ito po siya. Ito ay isang simbolo ng pagtubos ng kaligtasan ng Diyos. Ang ahas ay isang Diyos-Diyos. Ang ahas ay hindi isang Diyos-Diyosan, kundi isang larawan ng pagtubos na darating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ganun din po yung batayan. Kasi ayaw nang maniwala ng mga Israelita sa Espiritu ng Diyos. At nung magpadala ang Diyos ng mga ahas sa ilang, at sila nga po'y tuklawin at kagatin, at may mga namatay nga po. Sabi po ng mga tao pong yun, sa generation pong yun, kay Moses, lumapit, ano yung dapat natin gawin? Tinutuklaw na tayo ng ahas, at yung mga kababayan natin ay natuklaw ng ahas, namatay na. Ngayon, sumangguni ang lingkod ng Diyos na si Moses sa Diyos. At sinabi nga ng Panginoong Diyos kay Moses, dahil sa katigasan ng mga ulo na yan, gumawa ka ng tansong ahas. At lahat ng titingin sa tansong ahas na nakagat ng ahas ay mabubuhay. Di ba ganun nga po yung nangyari? Sino po nakabasa nun? Na lahat nga po na natuklaw ng ahas, pag siya ba'y tumingin po doon, siya po ay nabubuhay at hindi na mamatay. At ano po yung simbolo po noon? Ito ay isang simbolo ng pagtubos ng kaligtasan ng Diyos sa tao. Kaya, yun daw po ay isang simbolo ng kaligtasan. Kaya nga lahat nga po ng tinuklaw ng ahas na nakatingin po doon ay nabuhay. At sabi po dito, ang ahas ay hindi isang Diyos-Diyosan. Maliwanag. Hindi po siya isang Diyos-Diyosan, kundi isa po siyang larawan ng pagtubos na darating sa pamamagitan ni Jesucristo. Totoo po ba? Totoo po yun. Di ba lahat po tayo ngayon na naniwala sa Panginoong Jesucristo na napako po siya sa krus, at lahat nga po tayo na tumanggap sa Kanya at naniwala na siya'y tagapagligtas, tayo po ay nagkaroon po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po yung katulad po noon. Maliwanag na po. Yung mga sinasabi na nagpagawa ang Diyos ng kabanantipan ng ahas. Totoo po yun. Biblically po yun. Pero may mga simbolo po siya. Nasabi na po yung simbolo. Kung bakit pinahintulutan at mismo ang Diyos nagpagawa sa likod niya kay Moses. Dahil nga po yung generation po na yun, ng mga Israel, matigas nga po ang ulo. Kahit nakita na nga po yung power ng Lord, ay hindi nga po maniwala. Gusto pa na merong katibayan. Kaya maliwanag na po na ang mga simbolik pong ito ng kabanantipan at ng ribultong ahas. Yung kabanantipan ay presensya ng Panginoong Diyos. At yung tansong ahas
ay ito ay simbolo ng pagtubos at kaligtasan ng Diyos. Kaya hinahintulad po ito sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mas maganda po ito ang pagkakaiba ng mga ribulto at ng Diyos-Diyosan sa kabanatipan at ribultong angas. Ang mga Diyos-Diyosan at ribulto ay gawa ng tao na walang kapangyarihan. So, yun po yun. Tulad nito, di ba? Yung kabanatipan ay meron pong pagbaba ng presensya ng Diyos. At yung ribultong ahas ay meron pong power. Ano po yung power? Na lahat nga po ng natuklaw ng ahas, pag siya'y tumingin, ay may power na maligtas at muling mabuhay. Pero yung sinasabi po dito, yung pagkakaiba ng ribulto at ng mga Diyos-Diyosan at kabanatipan at ng ribultong ahas, ay ito po yung pagkakaiba. Yung mga Diyos-Diyosan po at ribulto po, nagawa po ng tao, wala nga pong kapangyarihan. O tingnan nyo, tumingin kayo ngayon, doon sa mga imahe, sa mga ribulto, kung kayo may mga sakit karamdaman, kung gagaling kayo doon. O kung may presensya ng Diyos doon. Sa anyong ribulto na yun. Kaya nga po, ang kabanatipan at ribultong ahas ay iniutos ng Diyos at may layunin na magpakita ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Ang kabanatipan at ribultong ahas ay tumutukoy sa mas maling plano ng Diyos na ang pagtubos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang kabanatipan at ribultong ahas ay tumutukoy sa mas magaling na plano ng Diyos at ang pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kabanatipan at ang ribultong ahas ay mga anino na mga bagay na darating. Tulad na sinasabi sa Hebreo 10 verse 1, sapagkat ang kautusan na may anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang mismong anyo ng mga bagay ay hindi makakapagperpekto sa mga paparito. At sabi din po sa Colosas 2:17, na mga anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ang mga anino ay tumutukoy kay Jesucristo sa kabanatipan na nagsisimbolo ng presensya ng Diyos at sa gitna. At si Jesucristo ay tunay na presensya ng Diyos na ating buhay. Kaya nga po, sinasabi po dito na ang Diyos nga po ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga mabuti po ang Diyos, lagi po siyang nagpapaalala sa tao. Gusto nga po ng Diyos na ayaw niya nang makers pa ang tao. Lalo na sa generation to generation. Kaya nagre-remind po siya ng dapat lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng daigdig o ng mundo, walang ibang sasambahin, kundi ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, wag nang mag-ignorant o maging ignorant ang tao. Huwag nang magsalita na, dito na ako, hanggang mamamatay. No, kasi mapapahamak ang kaluluwa mo dyan. Lagi niyo pong tatandaan kung bakit ang Panginoong Jesucristo po ay nagpapako sa krus ng Kalbaryo dahil may impyerno. Kung walang impyerno, hindi isusugo ng Panginoong Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Ang kanyang buktong anak. Kung bakit nga isinakripisyo at inihandog ng Panginoong Diyos ang kanyang kaisang-isang anak. Dahil nga po, merong impyerno. At yung impyerno po iyan ay hindi yan para sa tao, kundi yan para po yan kay Satanas at sa mga anghel na nagrebelde sa Panginoong Diyos. At ngayon nga, gusto ni Satanas na may makasama na mga nilikang tao dahil galit na galit siya at inggit na inggit siya sa tao. Kaya kung bakit tinuturuan ni Satanas at ng mga demonyo ang tao sumamba sa imahe at sa ribulto. Yan po yung katotohanan para makasama nila ang tao doon sa impyerno. At ngayon, sinasabi po ito para wala na pong tao mapunta sa impyerno, kundi ang mapunta lamang sa impyerno si Satanas at ang kanyang mga kampon at kanyang mga nakasamang nagrebelyon sa Panginoong Diyos.
Dahil ang tao nga po ay mahal ng Diyos. Kaya lagi siyang nagpapaalala sa tao dahil mahal na mahal na mahal na mahal niya ang kanyang nilikha na tao. Kaya nga, kawangis, kalarawan niya ang tao. At dahil alam yun ni Satan, at alam yun ng mga demonyo, dinaya niya yung unang tao para yung unang tao ay mapunta sa impyerno. At ngayon nga, marami na pong taong napunta sa impyerno dahil nadaya po ng mga demonyo at ni Satanas sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa paggawa ng mga imahe at ng mga rebulto. Kaya gusto ng Panginoong Diyos na lumaya na ang tao sa pagsamba sa imahe at sa rebulto at sa paghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang paghahandog sa imahe at sa mga rebulto at sa mga Diyos-Diyosan ay paghahandog sa mga demonyo. Kung malalaman ito ng tao, hindi na siya maghahandog sa mga rebulto at imahe. Sapagkat hindi pala sa tunay na Diyos siya naghahandog, kundi naghahandog siya ng hain sa mga demonyo. Kaya kung bakit merong mga Bible and verse na huwag sa samba gagawa ng larawan ng tao o ng mga isda o ng mga hayop o ng mga ibon sa ipapawid o sa universe man ng araw o ng bituin at sasambahin ng tao. At nagpapakilala nga po ang Diyos sa John 4:24 na siya'y espiritu na dapat sambahin ng tao, hindi sa pamamagitan ng imahe o ng rebulto. Kaya nga po, merong mga batayan sa mga Biblia kung paano sasambahin ang tunay na Diyos. Huwag tayong gumaya sa mga Israelita na nakiayon doon sa pagsamba sa mga pagano. Hello! Kaya nga po, ito po yung pinakamaganda na ginagawa po ngayon ng Diyos sa generation po ito. Na lagi siyang nagpapaalala, lagi siyang nagre-remind sa tao. At hindi po yan matatapos hanggang hindi bumabalik ang Panginoong Diyos. Hello! Hindi siya magsasawang mag-remind dahil mahal niya nga ang tao. Lagi yung tatandaan kung bakit may mga churches, kung bakit may mga simbahan. Dahil gusto ng tao maligtas ng Diyos ang tao sa impyerno. Kaya kung walang church, kung walang totoong simbahan ng Diyos, wala na ang kaligtasan ng tao. Hello! Kundi ang lahat ng tao ay napunta na po sa impyerno. At nire-remind din po tayo, nung ang tao nga po ay naging makasalanan at isang pamilya lamang po yung nakita ng Diyos na sumunod, nagdesisyon ng Diyos, naggunawin ang unang daigdig. At ganun din ang mangyayari. Listen, ganun din ang mangyayari. Naitala na propesya na ang katapusan ng daigdig. At isa na lamang po yung sinasabi po ng Diyos na gusto niyang iligtas ang mga taong tunay na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Tayo pala po ito ng Hallelujah.